Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So meron tayong re-react na video. Ito ay ipinasa ni Sir Archie Concepcion Rodama, no? Ito yung sinabi ni Sir Archie Concepcion Rodama na video. Ayan siya, oh, si Sir Archie. Ang title, kapatid mo, Idol Rapi Tulfo, ginang pinatay ng isang multo sa Bulacan. Pinatay daw ng multo sa Bulacan. Tingnan natin ano ba ang istorya nito, mga kababayan ko. June 10, 2024, nagulantang ang pamilya Maranan nang bigla na lang paslangin ang ilaw ng kanilang tahanan na si Nanay Carmen. Ang sospek sa krimen, isa raw multo Ayos na mamamatay tao. Pero ang anak na lalaki ni Nanay Carmen na si Arnel, diskumpiyado. Ang kanyang hinala, isa sa mga dating tauhan nila sa resort. Yun ang yun ang bullshit agad eh, yung unang mapakinggan mo na ang pumatay ay multo. Sino kayo nagsabi Pumas nun? lang sa kanyang ina. Nakita ko po yung kanyang damit, naka-roots po ang pangalan, yung po nakikita ko rin po sa kanya, at nagtugma rin din po. Nung aming pong hinanap doon sa Facebook niya, iisa po yung kanyang damit na nakalagay. Kaya po sabi ko, imposible ka ako na hindi ito. Sabi ko, hindi ito ako magkakamali na siya po talaga yun. Alam daw ng dating tauhan ng resort lahat ng pasikot-sikot sa bahay ng pamilya Maranan. Hanggang sa breaker ng kuryente na misteryoso raw na namatay. Hindi po yun multo. Tao talaga. Yan ang sinasabi ko eh, no? Yung pagka ikaw ay masyado kang kumpiyansa, lalo na kung kayo ay may kaya sa buhay. May masyado kayong kumpiyansa na sa mga tao nyo. Hindi rin maganda eh. 'Di ba? Yung hindi kayo nag-iingat. Tapos pagka nangyari na yan, saka nyo sasabihin na, how would I know? 'Di ba? Masyado kayong kampante kasi sa panahon ngayon, men, hindi naman sa pagiging madudahin ka sa kapwa mo. 'Di ba? Dapat nag-iingat ka pa rin, lalo na kung halimbawa, 'di ba, lisana kung sino ka lang diyan na ordinaryong tao. Eh ito, men, no, alam mo naman na may kaya sa buhay to, tapos masyadong relax, no? Talaga yun. Isa yan sa mga isa yan sa mga problems ng mga mayayaman eh, 'di ba? Yung palaging nangangamba sa security nila. No? Kaya mas maganda talaga ordinaryo ka na lang eh. Ako nga, kahit dito matulog ako dito na bukas yung pinto, wala namang magi-interest dito eh. 'Di ba? Pag-aralan natin ang iba pang mga anggulo ng CCTV. Dito, makikita ang pagbaba sa Maliban na lang kung pag-interesan nila ang katawan ko. hagdanan ng tila isang Eh, multo! Multo nga, men, di ba? Ganito yung multo nila, Kuya Red eh. ng CCTV. Dito, Diba? makikita ang pagbaba sa hagdanan ng tila isang taong may talukbong na puting kumot. Multo? Sumilip pa siya sa likod ng pader. Ganyan. Biruin mo, ito ha, ito. Kung ikukumpara natin ito sa mga multo ni Kuya Red, yung mga pambobong multo, di ba? Ganito itsura eh. Di ba? Pero dito, alam ni Rapi Tulfo na kagaguhan ito. Tama? Nalaman agad ni Rapi Tulfo na tao yan na nakatalukbong ng kumot. Na hindi ko naiintindihan yung mga fans nila Kuya Red, ina-accept na multo yan. Anak ng patola. Tingnan nga natin yung yung multo ni Kuya Red. Di ba? Nakakabwisit, men eh. Parang hindi natututo yung mga kababayan natin eh. Tama, Kuya Red. Tingnan natin yung white lady ni Kuya Red, White lady sa sementeryo. Minsan nga white lady na walang ulo pa eh. Talaga mga yan o, katulad nito, men, papakita ko sa inyo ha.
ipapakita ko sa yung pang-uulol na ginagawa ni Kuya Red. I will appear. Sabi niya, I will appear. Tapos Sabi biglang, niya, I will appear. biglang magpapakita. We like your equipment. Han, akala ko ano? Baka pala. Baka. Wow! Di ba? Yung ganyan, same na same ito eh. Yan o, same na same yan nung ano eh, nung multo na nandoon sa ano ba yan? Ginagawa naman natin tanga ang sarili natin eh. Ganyan na ganyan ang level eh. Ganyan nga rin yung ano, yung kapre ni 88 eh. Di ba mga kababayan ko? Papakita ko sa yung kapre ni 88 ha. Tama mo yung kapre ni 88. O di ba ganyan na ganyan din? Oh. Ano yan? Tignan mo oh. Ayo, ano? Di ba? Wala. Oh, bro. Napakalaking tao, guys. Di ba ganyan na ganyan din yun oh? Same na same dito sa nakikita nyo dito. Pero nung nakita ni Rapi Tulfo yan, alam ni Rapi Tulfo na ano, taong nakatalukbong ng kumot yan. Na hindi ko naiintindihan, kayo mga bobo na supporter ng Ghost Hunter, naniniwala kayong multo ang itsura niyan. Ginagawa naman kayong tanga ng mga idol nyo, tapos pinagtatanggol nyo pa. Mga bobo! Kung saan natutulog si Nanay Carmen. Maya-maya, bumalik siya sa hagdanan Ganyan na ganyan yung at kay 88 pumanhik. eh. Hindi na nakuna ng CCTV ang mga sumunod na pangyayari. Ilang sandali pa, sa labas ng resort, nahagip ng CCTV ang lalaki mula sa labas na nakataklob na rin ng tuwalya. Noong mga oras na yon, napatay na pala si Nanay Carmen. Ang masaklap, walang kasamang matanda na mangyari ang krimen. Nung sumili po ang suspect at saka nung namatay na po yung kuryente ng bahay. Siguro po nung ganun pangyayari, nagkaroon po ng oportunidad ang ating suspect na may sagawa ang krimen. Tinawagan ko po ang aking ina. Pagsilip ko po dito, wala. Pagtapos pagtingin ko po dito, dito ko po nakitang nakabulog ta. Ay ngayon ko po, hinawakan ko po agad ang kanyang isang kamay at pinakaramdaman ko po siya. Dito po ang mother ko natulog nung gabing yon. Ito po mga cabinet na to, ito po. Bakit hindi kasi nagkukwarto si nanay? Siguro laki sa hirap si nanay, kaya sanay siyang matulog sa ganyan-ganyan lang, no? Ay, nung nadat niyan po, lahat po ito ay bukas. Doon po ako nagtaka bakit mga bukas ito. Akin pong tiningnan ang CCTV, nakita ko po lahat ay bunot na. Yan, tapos sabay ko po agad na ibinalik lahat ang CCTV. Doon ko po nalaman na may gumawa na talaga sa kanyang kakaiba. Naniniwala ang mga anak na nanlaban at pumalagpas si Nanay Carmen. Yung buong palibot po nitong tinulugan po niya, doon po sila nagpaikutan po sila ng doon po sila nagbunuan. Dahil, kaya basihan ko doon, balik-baliktad ho lahat ho yung mga nasa palibot niya. Pati ho yung kanya, tsaka dito siya nakatulog, ay bakit po nakabot po siya doon sa lugar na ito? Nakita rin ni Jenny na mga bubog ng florera na malamang daw na ginamit sa pagpaslang sa biktima. Dalawa to, ito yung isa, yun yung isa ang nakuha niya. Para kay Arnel, malinaw ang naging paraan ng pagpaslang sa kanyang ina. Siguro, akampasan ng gayaon. Eh magulang ko, nagpapagulong-gulong na siya dito hanggang siya, siguro dito na niya dinukdok ng dinukdok. Base sa investigasyon, pinaghampas ng flower vase ang biktima. Sa autopsy, puno ng pasa at duguan ng muka ni Nanay Carmen. Nagkanda bali-bali. Ay nako, maging maingat lalo na't pag nasa loob kayo ng bahay nyo. Kahit nasa loob ng bahay pa rin kayo, no. Mag-lock. Iisa lang po ang buhay natin. Huwag tayong tatanga-tanga. Kahit sa loob ng bahay natin. Mag-lock. Huwag masyadong tiwala. Kahit ba naman tao nyo yan nandyan eh. Dapat may boundaries pa rin. Ang kanyang mga buto sa dibdib at tadyang. Dito sa ating sa autopsy report ay Kasi hindi lang kayo pwedeng pagnakawin. Pwede pa rin kayo rapin ng mga tao nyo eh.
Or kung ano man yung pwedeng pakinabangan sa inyo, di ba? Yan minsan hindi naiintindihan eh. Minsan nagtatanga-tangahan na lang yung iba eh. Na, hindi, bahay ko to. This is my house. Di ba? Blunt force trauma to the head. Talaga lang po yung ulo talaga ang napuruan sa kanya na. Hintayin pa Kung mangyari. titingnan sa kilos at ilang pagkakapareho ng suot, kutob ng pamilya ni Nanay Carmen, Mang Salarin ay ang datingan nilang tauhan. Ang sinasabing dating tauhan ay si Roland Mauro. Maraming beses na rin ito nasibak, pero ilang ulit ding naibalik. Marami po kaming pinagdaanan na po niya ng magkakasama. Hindi ko po ini-expect na ganun pala ang mangyayari sa aking magulang. Nung una, gusto pa raw pabalikin ng mga anak ni Nanay Carmen si Roland para masamahan ang biktima sa pagbabantay ng resort. Subalit, binalaan sila ni Nanay Carmen na pinagbantaan na pala ni Roland ang buhay niya. Sabi po niya sa akin, hindi ka mo pwedeng pabalikin yan. Yan ay kaya ako pinagbabantaan yan. Hindi na po ako nagpilit. Hetong malupit. Mukhang hindi lang daw pagpatayan nangyari. Tingin ng mga naulila ng biktima, may iba pang kasabwat si Roland na naging pakay naman ay pagnanakaw. Nawawalan kasi ang ilang mga gamit ni Nanay Carmen, gaya ng cellphone, pati ang kanyang bag na may lamang halos 80,000 piso. Sa 80,000 lang, ano? Sinubukan din daw buksan ng kawatan ng vault ng resort. Nag-text pa raw ito sa anak ni Carmen gamit ang mismong cellphone ng biktima para hingi ng code ng vault. Paggising ko ng umaga, nakabasa ako ng message na, Text, Jenny, paano buksan? Nakalimot ako. Hindi ko pinansin yung text niya sa akin na yun dahil... Weirdo yun, gabing-gabi. Gabi ba nangyari yun? Gabi, bubuksan yung vault? Para saan? Di ba? Pasok naman ako dito. Hindi ko pa napansin na wala na siya. Malakas ang kutob ng mga kaanak ni Nanay Carmen na si Roland Mauro nga ang pumaslang sa biktima. Pero, ang tanong... Bulacan Batangas Ayan nakalagay, pinatay ng multo sa Bulacan daw, pero Batangas. Anong kinalaman ng Bulacan sa Batangas? Magtutugma kaya ito sa investigasyon ng pulisya. Anyway, yun lang ito yung pangalawang content naman natin na aanuhin natin, tatalakayin natin. 'Di ba makikita nyo doon, ano ba yung natutunan natin doon sa unang video na napanood natin? Maging maingat. Tapos yung pagkakaroon ng sentido komon, 'di ba? Na hindi porket nakatela ng ganun ay white lady. Dahil ginagago lang tayo. Next video, rated Corina naman tayo mga kababayan ko, no? Ang title nitong video na ay Dumalandan White Lady. So panoorin na natin to mga men. Ito ay sa rated Corina. Isang white lady daw sa isang barangay sa Lingayen, Pangasinan ang nagdudulot ng takot at pangamba sa mga residente doon at sa mga dayo sa lugar. Nakikisakay daw sa sasakyan at nagpapakita sa gustong pagpakitaan ang white lady na ito. Malalaman natin ngayon at makikilala ang pinaniniwalaang Dumalandan White Lady. Sa bayan ng Lingayen, Pangasinan, balot ng misteryo at kababalaghan ang isang barangay na sa tuwing sasapit daw kasi ang gabi, umaatake raw ang isang misteryosong babae na nakaputi. Yan. Diyan magaling ang ang ABS-CBN yung mag-jump scare. Pabwisit kaya yan. Lalo na yung ni Noli De Castro. Umover na yung pagka-jump scare nung palabas ni Noli De Castro. Yung sa Clark Abandoned Hospital kasama si Ana de la Cruz. Yung may effect na may gumagapang-gapang. Ang 52 anyos na si Mang Ernesto Estrada, isang mangingisda, may kwento sa White Lady. Ang makapanindig balahibo niyang kwento nagsimula sa mismong bahay niya.
Kararating lamang daw noon ni Mang Ernesto mula sa pangingisda nang magpakita ang isang hindi inaasahang bisita. Yung nakakatakot yung talagang bumukas yung pinto na nakita ko yung buong mukha. Sa tindi ng pagkabigla, hindi na raw noon nakapagsalita pa si Mang Ernesto. Yung mukha lang ang nakita ko kasi lumabas lang sa bintana. Parang ganun yun na ano ko sa Clark. Kaya lang, yung itsura kasi dito, may mata eh. Yung sa akin sa Clark, bata siya na yung buhok niya nakagano, no? Kita yung ilong tsaka bibig. Katakot, men. Hindi, sa totoo lang. Hindi, debunkable naman yun eh. Kung gusto nyo i-debunk yung nakita ko doon, wala namang problema sa akin eh. Mas gusto ko nga yun eh. Pero ikikwento ko sa inyo yung talagang nakita ko talaga. Nakita ko talaga na ganito, kaya lang, ganyan yung kutis niya. Alam ang nakita ko. Yung maputi na ganyan, ganyan na ganyan. Kaya lang nakatakip yung buhok niya sa mata, ang nakikita ilong tsaka bibig lang talaga. Kinikilabutan nga ako ngayon, no? Hindi paranormal to natural reaction ko dahil nakita ko yung kung saan ako natakot. Ganyan na itsura, men. Pero nung nasa camera na parang lang siyang usok. Pero inuulit ko, debunkable yun ha. Maaring imagination ko kasi yun. Diba? Pero kung makikita nyo, kung iaano nyo lang ang puso ko, i-scan nyo yung puso ko, ganyan na ganyan talaga nakita ko. Diba? Yung para siyang nag-foundation, akala ko ang lahar yun eh. Nabalot siya ng lahar. Yun ang una naisip ko, lahar eh. Pero katulad nung diniscuss ko kagabi, biblically speaking kasi, ito automatic evil spirit na to eh. Hindi na ito yung sinasabi na Kaya minsan pagka nag-ghost hunting ka, di ba, alam mo yun, parang itapon mo muna yung yung religious belief mo eh. Kasi kung, syempre, di ba, minsan pag nag-ghost hunting tayo, iniisip natin yun ay mga kaluluwa ng mga namatay. Ako din, ganun din naman iniisip ko. Kahit na alam ko sa sarili ko na biblically speaking, hindi naman sila yung kaluluwang namatay. Di ba? Kaya minsan, hindi mo na rin alam kasi minsan kung anong paniniwalaan mo eh. Di ba? Kung hindi mo naman paniniwalaan yung Bible, para namang tinatakwil mo yung pagkakakilala mo kay Jesus Christ nun. Kasi pagka talagang, lalo na pag halimbawa nag-ghost hunting ka, yung mga na i-connect mo, masarap kasi sa feeling yun eh. Yung halimbawa may nagkwento na may namatay na mag-ina dyan sa bahay na yan. Let's say, may nanay at bata na namatay dyan sa bahay na yan. Tapos nagre-respond sa spirit box mo, kino-confirm yung kinwento sa'yo. As a human kasi nadadala ka na Kaya pag mag-ghost hunting ka, conflicting din sa ko yun eh. May struggle din ako na ano ba ito, paniniwalaan ko ba ito na ito ay espiritu ng humans? Kasi nag-usap na kaming dalawa ni Sir Ed tungkol dyan eh. Diba? Katulad nung sinabi ko, naging batayan ko na kay Sir Ed din yung Bible. Kaya lang, may mga sinabi sa akin si Sir Ed na nalusutan niya naman. Diba? Kung paano niya na-circumnavigate. Ayoko lang i-disclose dito kasi ito yung ikakatwiran ng mga peking ghost hunter na rin. Di ba? Na-technical ako ni Sir Ed tungkol dyan sa Bible na yan eh. Di ba naalala niyo yun yung pumunta ako sa kanila? Kasi lahat ng itatanong ko talaga itatanong ko. Naniniwala si Sir Ed din kasi na yan ay kaluluwa na namatay. Sabi ko gano'n, bakit sa Bible ganyan. Diba? Kasi ang doon, ang key doon, kapag naniwala ka kasi sa
sa Bible, yung way of living mo kasi dapat hindi na selective eh. Kung ano yung nasusulat, yun na dapat eh. Kaya sinasabi ko sa inyo si Sir Ed kasi hindi naman bobo yun eh. Matalino yun. 'Di ba? Pero kung ikaw ay religious, hindi mo pwedeng i-deny kasi yung nakasulat sa Bible eh. Ako, hindi naman ako religious. 'Di ba? Hindi ako nagsisimba eh. Wala nga akong religion kinukonsider ko ngayong mga oras na to eh. Wala akong pero nagdadasal naman ako, Nagdadasal ako. Kaya lang talaga syempre yung yun ang bilang human kasi mahirap, Lalo na pag nalaman mo yung totoo, na lalo na halimbawa may pinaramdam sa'yo, pumunta ka doon sa ako katulad nun, nung pumunta ako doon sa lumang bahay namin sa Valenzuela, doon sa apartment, 'di ba? Siyempre dahil doon ako nagkaroon ng memories kasama yung tatay ko. Pag may nagparamdam doon, automatic iisipin ko tatay ko na 'yon. 'Di ba? Tapos mababasa mo sa Bible, hindi naman pala yun yung tatay mo kasi nga sabi, hindi na makakabalik ang mga namatay. Tingnan nga natin yun, mga men. 'Di ba? Isa sa mga talata, isa-search ko lang. Ito to. Ayan. Ayon sa Job 7:9, 'di ba? Kung paano ang ulap ay nawawala at hindi na nakikita, ganoon din ang mga namamatay, hindi na sila makakabalik pa. Hindi na siya makakauwi sa kanyang bahay at makakalimutan na siya ng mga nakakilala sa kanya. 'Di ba? Mas maganda minsan, wag ka na lang magbasa ng Bible eh. 'Di ba? Ramdam ko yun eh, yung kinikriticize ko din sa mga sa mga audience ko na ayaw mabali yung fantasy. Pero minsan kasi kailangan harapin mo kung ano yung totoo eh. 'Di ba? Pero wala eh, mahihirapan talaga tayong tanggapin ang bagay. Mahirap kalaban ng katotohanan. Oo, kasi lumabas lang sa bintana. Nakakatakot. Pero I still do believe na nag-i-exist ang ghost, ang multo. 'Di ba? Naniniwala ako kaya yung word na multo kasi biblical naman yun eh. Tama? Kasi may time kasi na si apostol, kung sinong apostol yun yung naglalakad sa tubig si Jesus Christ, na pagkamalan niya multo si Jesus Christ eh. So, ibig sabihin, may konsepto na ng multo sa Bible. Pati nga yung Holy Spirit, minsan tinatawag na Holy Ghost eh. Kasi ang synonym ng ghost is spirit. 'Di ba? Yung spirit na yon, totoo yon. 100% biblical yon. Kung may makita ka man na espiritu o multo, 100% biblical yon. Kaya lang, ang pinagtataluhan lang kasi dito, kung yung bang multo or espiritu na yon ay katulad ng pinaniniwalaan mo na sila ay mga namatay na tao, doon na lang nagkakatalo. 'Di ba? Anyway, nalalayo na naman tayo. Baka pagalitan na naman ako. Pagpatuloy natin. Bruha na Mula noon, hindi na raw siya nilubayan ng White Lady. Malimit na itong nagpapakita sa kanya saan man siya magpunta. Halos sa isang linggo, 2 o 3 siguro ang beses. Kung saan ka pupunta, makikita mo na lang doon, andun na yun. Sumasampa rin daw ang White Lady kahit pa pumapalaot si Mang Ernesto para mangisda. Pag nakatulog ka ng ganyan, ka-date ni Manong yung White Lady. Pag gusto mong pandawin, magigisnan mo na lang na nandun siya sa harap.
Pero pag matagal mo na natitigan, parang unti-unti siya nalulusaw din. Yung parang nawawala siya. Tinitibayan na lamang raw ng To be fair, yung mga nakakausap ko na di umano'y nakakakita, ganyan din ang description. Yung parang yung nalulusaw siya na nawawala pagka isda ang kanyang loob sa tuwing makikita ang babaeng nakaputi. Pero hindi lang sa kanya naggugulo ang nakaputing babae. Ang 66 na taong gulang na si Alicia Tulod, hinding-hindi makakalimutan ang kanyang kakilakilabot na kwento. 4 na taon nang nakakaraan, nagtungo raw sa ilog si Aling Alicia kasama ang kanyang bilas. Pupunta kami sa ilog bilas? Kasi maliwanag. Ano yung bilas? Bilas. Ano ba yung bilas? Tingnan ko nga. Madalas ko naririnig yan, bilas. Ano ba yan? Ano ba isda? Bilas. Bilas. Asawa ng spouse of your spouse's sibling. Asawa ng may kapatid ang asawa mo. Yung asawa nun, bilas mo. Tama? Yung kapatid ng asawa mo, may asawa, yun yung bilas mo. Parang siya, parang bayaw or anong babae ng bayaw? Whatever, no? Ayun pala yung bilas, no? Uy, may natutunan. Buti may Google, Matagal ko na naririnig yan eh. Ano ba yung bilas na yan? Ngayon lang ako nagkaroon ng chance na alamin. Wow, naging buwan eh. Kukwentuhan kami. Tignan mo nga kanina ko may tinitignan yung mga... Masarap daw noon ang naging kwentuhan ng mga magbibilas. May mga pagkakataon pa nga raw na napapalakas ang kanilang tawanan. Naramdaman ko na parang malamig ang balika ko. Parang may tumulak sa amin. Dahil sa nangyari, hindi na nga raw lumapit pa sa ilog ang aling. Ang magbilas. Dibdib ko parang parang mamamatay na ako. Matagal ako na hindi pumunta dito. Kasi yung bilas mo ate. Natatakot ako eh. Ngayon ko lang natutunan yung word na bilas eh. Hindi lamang sa mga residente nagpapakita ang White Lady. Kahit pa nga raw sa kahit sa bilas. O nakikiraan lang sa tulay ng Dumalandan, nagpaparamdam ito. Ang barangay chairman ng Dumalandan East na si Rodel Rodriguez. Aminadong may mga lumapit sa kanyang tanggapan para ipaalam ang nangyayaring kababalaghan sa kanilang lugar, partikular sa tulay na dinadaanan ng mga motorista. Maraming akala ko dinadaanan ng mga bilas eh. White Lady daw yung nandito sa aming tulay. Batay pa sa punong barangay, usap-usapan na pala daw na biktima ng isang krimen ang naturang nagmumultong babaeng nakaputi. Dahil may ginahasa doon. Sabi din nila nung nagtanong din ako dito sa silong ng tulay, dapat may report yan kung may ganyan. Ang mga White Lady kasi, isang mga restless souls yan eh. So, kasama yan sa kaluluwang kondenado or kaluluwang isinumpa. Tao yan na sinumpa na mananatili sila sa lupa. Sino nagsumpa sa kanila? So, yung mga kwento na medyo lihis muna tayo sa biblically speaking Magulo kasi yung part na yun eh. Gamitin muna natin yung pagiging typical na tao lang natin. 'Di ba? Common logic kasi ng mga nagmumulto pag sila ay namatay doon. Pagka sila ay
anong tawag dito? Pag sila ay may traumatic experience na nangyari doon, may emotional attachment doon sa lugar na yon, katulad niyan, siya ay ginahasa doon sa lugar na yon. Yung sabi ng paranormal expert, isinumpa. Ba't isusumpa yon? I mean, sino ang nagsumpa sa kanila? Yung pumatay sa kanila? Yung gumahasa sa kanila? Yung ba yun? Mako-considered ba na yun yung nagsumpa sa kanila? Sa opisyal na pagtatala ng barangay, umaabot ng halos 3 hanggang 4 kada buwan ang nangyayaring aksidente sa kanilang tulay. At halos lahat ay isinisisi sa sinasabing babaeng nakaputi na gumagala. At ilan sa mga taong sinasabing nagkaroon ng close encounter sa babaeng nakaputi na ito ay humarap sa Rated Corina. Buti pa si Corina Sanchez, pinupuntahan talaga yung lugar. No? Si Jessica Soho, hindi eh. Ang pupuntahan lang ni Jessica Soho, pag yung may kainan. Ang 25 anyos na si Jacqueline Tentinilla, pinatunayan din ang umano'y gumagalang white lady sa lugar. Nakasalubong niya na raw ito nang minsang gabihin siya ng uwi sa kanilang bahay. 12 AM na po, pauwi po ako galing Dagupan. Tapos nung mga nasa gitna po ako ng tulay. So may may sidewalk yung tulay, May pwede maglakad sa gilid. Ayan, may sidewalk. Nakakatakot doon kasi marami daw nadidisgrasya, ganyan. Rinig ko lang din naman ko na. Ganun nga, meron nga daw po white lady. Pero syempre, hindi naman po ako naniniwala kasi hindi ko pa na-experience. Pero nang makita na raw niya ito, nagmumotor din siya. Dik ang kanyang balahibo. Tapos nung nasa tapat ko na siya, nilingon ko siya, tapos tingnan ko yung bandang paan. Wala talaga. Nakalutang lang talaga siya. Binilisan ko na yung takbo ng motor. Kinumpirma naman ng Lingayen PNP. Pero iba ang kanilang pananaw kung bakit nangyayari ang mga aberya sa tulay. Regarding po sa mga aksidente na nangyayari doon sa area na yun, mostly naman base sa mga investigation namin, ang main cause yung recklessness ng driver, yung nakainom, kadalasan yan na mabilis yung patakbo, at saka pag umuulan, madulas kasi yung daan na yun. Yung mga signages, isa rin na factor yun na magkakaroon ng aksidente, saka yung mga ilaw, kung madilim. May payo ang PNP. Ito yan napapansin ko dyan kasi kadalasan, yung mga nagtuturo na white lady yung dahilan. Ano na lang yun chismis na lang yun men 'Di ba? Maybe ayoko munang i-dismiss na hindi totoong may white lady doon. Maybe merong isang memorable na pangyayari doon na may pinagpakitaan ng white lady, no? Na naging tanyag yun. Halimbawa, let's say, ako, dumaan doon. Nakakita ko na white lady talaga. Tapos sumikat yung testimonya ko na may white lady doon. Every time na lang na may mangyayari na hindi normal dun sa tulay, katulad ng mga aksidente, ikikredit na dun sa nakita ko. Magdudugsong-dugsong na yan. 'Di ba? Kahit na hindi naman yun yung dahilan. Parang ganito yan, men, halimbawa, dyan sa school na yan, 'di ba? Sa school na yan, may minolest siyang estudyante dyan. Sa school na yan. Na-confirm na merong teacher na nang mumulest siya ng estudyante. Yung stigma na yun, hindi na mawawala yun Yung school na yan ay may namumulest siya. Kaya every time na may pangyayari dyan sa school na yan, na halimbawa may naabuso or ikikredit na lang dahil dun sa school. Or may halimbawa may estudyanteng biglang naging tulala, or biglang may estudyanteng nawala sa sarili, 'di ba? Ay baka namulest siya na yan kasi may namulest siya diyan dati. Gets niyo na mga kababayan ko?
Ito yung parang yung kontrobersiya ng Jollibee, 'di ba? Yung fried towel. Hindi lang naman pagka tuloy nung time na 'yon, nung sumikat 'yon, lahat na lang ng Jollibee sinasabihan nila, ayoko diyan, nagpiprito sila ng tuwalya diyan 'Di ba? Kasi yun na yung parang naging uso Kaya kahit wala kang knowledge dun sa isang bagay, yun na lang yung i-assume mo. 'Di ba? Or halimbawa, kilalang corrupt yung politician, lahat na lang ng mga nawawala, ibibintang na lang doon sa corrupt. 'Di ba? Piling gayen sa mga residente, ini-ignore na yung mga facts. Mag-ingat po sa pagmamaniho, huwag mag-aapura, lagi tayong defensive driving. Sa mga residente naman, may papayo natin na huwag nating masyadong paniniwalaan yung mga kwento-kwento na gano'n. Paniwalaan natin kung ano yung findings ng investigation. Agad namang kumilos ang tanggapan ng barangay para tugunan ang mga kababalaghan at aksidente na nangyayari sa kanyang nasasakupan. Pumunta po ako sa mayor, ni-request ko po na lagyan po ng street light yung tulay namin. Hindi pa rin nasasagot ang tanong kung bakit may mga nagpapatotoo na nakikita. Ano yun? Sa ngayon, unti-unti nang naglalaho ang... Ano yun? Parang bandwagon mentality na lang yun. 'Di ba? Or sukang-suka na kayo doon sa ano yung lagi ko sinasabi ko? Confirmation bias. 'Di ba? Masuka man kayo doon sa word na yon, yun talaga yung yun talaga yung reason nun, confirmation bias. 'Di ba? Dahil may white lady na diyan, mawala ng preno diyan sa tulay na yan, white lady na yung may kasalanan diyan. 'Di ba? May madapa diyan sa tulay na yan, white lady na rin ang may kasalanan diyan. Yun yung tinatawag na na confirmation bias. Yung sinasabing maraming nagpatotoo, marami lang ang nagbintang dun sa white lady. 'Di ba? Dahil sinabi na ng pulis may mga nadidisgrasya diyan, pero yung mga records nila hindi naman kinikredit dun sa white lady. 'Di ba? Wala naman sa police report nila na may nakita due to kalasingan. Yun. Or due to nawala ng preno, pero hindi doon sa white lady. Di ba? Alam ka naman yung pagkalasing mo, ibintang mo sa white lady yun. Di ba? Hindi naman yun, makatwiran. Kwento ng white lady sa lugar. Umaasa ang mga residente doon na babalik na sa normal ang kanilang buhay. Malayo sa takot. Pero sa kabilang banda, yung mga katatakutan na yan, partially, may naidudulot din naman maganda yan. Mag-iingat yung mga tao. At the same time, magiging religious, magdadasal na na hindi tayo sana atakihin ng white lady. Diyos ko, pag-ingatan niyo po kami, pagdadaan kami sa tulay na to. Diba? At disgrasya. At sanay kung ano man ang dahilan na hindi na siya nakikita, hindi na talaga muling pagpakitaan pa sila ng dumalandan white lady. Ang ayoko lang pag ABS-CBN na gumagawa, parang hindi nila nare-resolve, no? Hindi man lang sila magpadala doon ng investigator, 'di ba? Parang lang tayo chill lang tayo. O meron daw doon. Parang ganun lang. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna mga pag-usapan natin ngayong araw. Maraming salamat po. Bye-bye.